Happy New Year mga kapatid! Pag-usapan natin ano nga ba ang mga tips, mga ritual sa pwede natin gawin, mga tradisyon sa pagsalubong sa Chinese New Year. January 29, 2025 po ang Chinese New Year natin sa 2025. Ang Chinese New Year ay isa sa mga selebrasyon sineselebrate natin upang ma-enhance natin ang kasaganahan, ang prosperity, ang masayang buhay sa Year of the Wooden Snake. Narito po ang ilan sa mga tips, mga rituals o mga pwede natin gawin para maging maswerte ang ating 2025 Year of the Wooden Snake. Pero bago tayo magsimula, meron tayong muling disclaimer na ito po ay magabay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga kamay nasa lalay ang inyong mga tagumpay. Unang-una, marami nag-message sa akin, Master Hans, sa akin social media account sa Facebook. Ano nga ba ang lucky color? Naguguluhan talaga ako. May mocha, may green daw po, may brown. Ang lucky color natin ay color gold. Oh, marami nag-ano diyan. Mas ano gulo, akala ko ba mocha. Ito po yung mga iba po nakita natin, including me, posible po yan dahil yan naman po ang color of the year. Hindi ko alam kung anong base yan. Baka naman may kinalaman yan sa fashion. Pero yung gold natin ay pagka-computation ni Master Hans Kua, base po yan sa astrology, element balance ng 2025. Ang metal element o ang gold color natin ay weak sa 2025 natin. Dahil weak o missing o walang element ng metal natin, ito po ay very important sa 2025 natin dahil ang metal element is the resource element. Resource element is siya yung po nagdadala ng start ng tinatawag nating resource, ng raw material, ng opportunities, ng beginning, ng taong tutulong na blessing. So ang pagsusuot ng gold sa 2025, this might enhance tinatawag nating magandang swerte o lucky color for 2025. Gawing masaya, maliwanag, maingay ang pagsalubong ng tinatawag nating Chinese New Year, January 29. Bago pa pumasok ang January 29, January 20 pa lang, 1 week before, ay mag-general cleaning na tayo. Mag-declutter, itapon na po yung mga luma nating mga gamit, mga sirang gamit, ipaayos na, kailangan ayusin. Dapat ang main door ng ating bahay ay maayos, malinis, para dyan kasi sa main door pumapasok ang main energy o swerte sa bahay natin. Gawing maliwanag. Make sure natin 1 week before, 3 days o 5 days before and after the Chinese New Year, dapat po iwanan natin maliwanag ang bahay natin. Dahil ang maliwanag na bahay, dyan po pumapasok ang swerte. Ang pagsasaboy ng mga kiat-kiat na may kasamang mga barya, papasok ng bahay, papunta second floor, third floor, sa lahat ng kwarto natin ay nagsimbolo rin na pagsaboy o pumapasok din po ang swerte natin sa ating buhay. Yung mga vision board natin, ituloy natin paggagawa ng vision board natin Magandang ilagay, i-display ang vision board natin sa east direction ng inyong location, ng inyong bahay. Also dapat mag-display tayo ng snake. Dahil snake year, ilagay po yung lucky charm ng snake nyo sa southeast direction. Dahil sa southeast direction, ang tinatawag nating lucky direction ng snake this year. So magandang mag-display ng snake. Lahat ng zodiac sign magalangan mag-display ng snake. Bawal lang po mag-display ng snake if pinanganak ka ng year of the pig. Kalaban po ng pig, ang year of the snake. Bago magsimula ang Chinese New Year natin dapat new beginning, new start tayo. So mga nakaaway natin last time, 2024, hindi natin na-text o hindi pa talaga kasundo. Ikaw na mismo ang magpakumbaba. Ikaw na mismo mangumusta. Ikaw na mismo mag-say, sorry, pasensya na po kahit hindi ikaw may kasalanan. Para maging maganda ulit o maayos ulit ang samahan nyo. Life is short, kaya naman ang mga grudges, mga galit, mga away, mga tampuhan ay dapat hindi pinatatagal. Bago pumasok ang Chinese New Year natin, dapat wala nag-aaway. Bawal ang nagsisigawan, nagmumurahan, nagsusuntukan, nag-aaway. Bawal ang mga conflict. Para syempre ang bagong taon natin ay magdala po ng swerte. Bago pumasok ang Chinese New Year, January 29 natin, dapat nabayaran na natin ang lahat ng mga kailangan nating mga dues, mga credit card dues nyo, mga kuryente, mga tubig, lahat na dapat bayaran ay dapat isettle na bago po pumasok ang tinatawag nating Chinese New Year. Sa Chinese New Year din natin magandang magbigay ng ampaw, dahil ang ampaw po ay nagsimbolo yan ng swerte sa mabibigay at nagbibigay o mabibigyan. Tikoy, magandang magbigay ng tikoy also. Magandang also na maghanda ng tikoy sa pagkainan para masaya o malambing o madikit-dikit o sweet po ang whole family members. 12 klaseng prutas to signify 12 buwan sa isang taon na masagana. 12 fruits to signify 12 kinds of different fruits
to signify 12 fruitful months sa isang taon. Ano ba yung mga prutas na to? Hindi naman kailangan bilog lahat, no? Mga bananas, hindi naman walang banana. Kahit hindi bilog ang banana, pwede ba? Yes, no? Sama-sama ang family members. Ang pakwan, bilog yan. Masas, may butong itim po yan, pwede po yan. Pwede po ang pakwan. Melon ay bilog, pwede po yan. Ang mangga, yellow color ay pwede po yan. Guyabano, may mga tukunting tinik-tik yan, pwede ba? Yes, guyabano, kung may mahanap tayong guyabano. Pinya, hindi nawawalan pinya. Alam mo, sa ungpin, kung makita mo sa Chinatown, no? Ang pinya, isa sa mga tinatawag natin maraming mga display na papel na pinya, o may mga pinya tayong paghanda. Bakit nga ba pinya? Kasi pinya, in Chinese we call this as ong. Ong is a prosperity, lai is to come. So pinapapunta natin ang prosperity sa bahay natin. So magandang maghanda ng pinya sa pagkainan, sa pagsalubong sa bagong taon. Suha, to enhance good health po yan. Ang apple naman po, hing o maganda pingko, para maganda naman po, umaayos po ang samahan, good harmony ng family members. Also, meron tayong wishing paper ritual. Pakita mo wishing paper. Ayan, kukunin lang niya. Ayan, wait lang. Tap na lang natin doon, no? Kinakat nyo naman to, no? Yes. Ito po, ang wishing paper. Susulatin nyo po, this January 28, 12 midnight, bago mag-January 29, isusulat nyo po sa likod po ang full name nyo po. Isusulat nyo po as many wish as you want. Susunugin po ito January 28, dahil pinaniniwalaan daw, January 29, si wishing God ay nag-aantay sa heaven at binabasa nyo po ang mga wish nyo. So be specific at maging precise tayo sa mga goals, as many wish as you want. Sulatin po yan. Susunugin po ito bago mag-January 29, Chinese New Year. Gawing maingay, masaya ang ating pagsalubong sa Chinese New Year. O paano? Kong si fa cai, kyong hi fa cai, kong hei fa choi. Ang ibig sabihin po yan is congratulations, wishing you a prosperous New Year. Xin Yan Kuai Le, Xin Ni Kuai Lok. Yan naman po is Happy New Year sa Chinese. Ako po, si Master Hans Kua, ang pambansang Feng Shui expert. Please like, share, at comment. I-click po ang share video na to. I-tag po ang mga friends nyo po. Personal na bumisita sa Lucky Charm Store ko po, dito po sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, corner St. Francis Church, Mandaluyong City. Bukas po ang Lucky Charm Store ko po sa Cityland Shaw Tower, Monday to Saturday, 11 ng tanghali hanggang 5 p.m. po ng hapon. Kita-kita tayo for tarot card reading, astrology reading, feng shui ng bahay, feng shui ng pisina, Lucky Charms, o ilang pang mga services. Pwede pong video call, pwede pong face-to-face na pupunta sa Lucky Charm Store ko po. Ang aking cellphone number ay 0922-829-0382. Follow nyo po ako sa aking Facebook, Hans Kua. May blue check po yan. Master Hans Kua, yan po yung page ko sa mga gusto pong bumili ng Lucky Charm. Feng Shui Master Hans Kua. Ingat kayo online, maraming gumagamit ng pangalan picture ni Master Hans Kua. Make sure nyo po na legit na Facebook page ko po ang kausap nyo po. Follow nyo po ako sa aking Instagram, Master Hans Kua. Everyday po may real Feng Shui video po akong pinapost sa TikTok at saka sa YouTube. Hanapin nyo po, mag-subscribe po, Master Hans Kua. Ang cellphone number ay 0922-829-0382. Paano? Gawin natin maswerte ang 2025 natin, dagdagan ng sipag tiyaga dahil kayo pong gumagawa ng swerte nyo po, dahil nasa inyo mga kamay na salalay ang inyong tagumpay. Happy New Year po!